Magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto po, nagsalita po si Rodante Marcoleta at muling ginising po ang tungkol po kay Orly Gutesa. No? Dahil alam naman natin si Orly Gutesa ay pinapawalang bisa nila. No? Na nila Pepsi, nila Schoolbook, nila Boytago, at yung mga fans din nila, no? Yung mga sumusuporta sa kanila, tila nagbubulag-bulagan sa nangyayari. Ewan ko kung bakit sila mahilig manood siguro ng mga pelikula, kaya siguro nako-convert nila yung mga totoong nangyayari sa pinapanood nila. No? Ngayon ganito, eto po si Orly Gutesa, alam naman natin ang kwento. Tugma na ito sa sinabi ni Saldico sa kanyang statement ni Saldico. At yun na nga, yun daw yung video ni Saldico ay hindi daw matibay na ebidensya kasi putol-putol. 'Di ba? Pero kung titingnan mo yung Facebook page ni Saldico, meron siyang in-upload na kung saan buo yung video. No? Ewan ko bakit sinabi ng ICI yata, hindi ko alam sila yata hindi paniniwalaan itong video ni Saldico, no, sa kanya Ganyan talaga. Alam na namin 'yan. Wala nang katapusan niya, booking na kayo. Dalawa lang hinihintay namin, sir. Sir, kung yung katapusan ng termino nyo, o kaya, syempre, maghimala na ang Panginoon, kasi wala na, buko na kayo eh. Alam namin, hindi kayo bababa sa posisyon dyan, lalo si Junior, buko na kayo. Hindi naman namin kayo bababa. Ayaw namin mangyari yon, sir. Ang gusto namin mangyari, sir, matauhan sana lahat. Na, obvious na, nandiyan na. Sige nga, ikaw, kakausapin kita, wag na pinklawan, walang pag-asa ang pinklawan. Walang pag-asa, kahit anong paliwanag mo sa pinklawan, kahit totoo, hindi, wala silang pakialam, ang gusto niyan sila maupo. Galit yan sa Duterte, galit din yan sa Marcos. Kunwari lang kumakampi sa Marcos yan. Alalahanin nyo yung eleksyon bago si Marcos. Ang daming pinagsasabi ng mga yan kay Marcos. Ngayon, didikit sila, huwag kayong maniniwala dyan. O, doon tayo sa mga naniniwala kay BBM. Sa bagay, wala naman maniniwala kay BBM, konting-konti na lang. Pero baka maliwanagan natin yung mga vloggers na bugok. No? Ganito yan. Ikaw, kahit debate tayo, may mga attorney pa dyan, iba, na vloggers na nag-attorney siya, pero pinatanggol si BBM. Alam mo, sabihin nyo, may gitara pa siya, may pag-gitara pa siya. Oo. Bass pa gamit niya. Salita siya, kala yung galing-galing niya. Abogado yun, abogado. Pero akala mo, pagkagaling-galing, kalabanin mo ako, pagpapawisan ka sa akin ng malamig. Hindi ako abogado pero tatanungin kita. Tanong ko sa iyo, sabi niya kasi ganito. Si Marcoleta daw, hindi daw transparent kasi hindi daw ni-reveal kung sino nagbigay ng sose. Yung soke niya, yung soke, sose ba tawag doon? Hindi binigay. So, hindi siya transparent. So, parang pinatutunog niya, walang karapatan si Marcoleta na umakyat doon sa stage ng INC na transparency kasi ultimo daw si Marcoleta hindi na transparent. Pag transparent daw, lahat ibubunyag. Nasisiraan ng ulo yun, yung tao na yun. Alam niyo bakit? Nasisiraan ng ulo. Hindi lahat ng tao ngayon hindi perfecto. Lahat tayo may kasiraan. Ibig ko pala sabihin, palagay natin si Marcoleta nung nagsinungaling, hindi siya transparent, no? Ibig ko pala sabihin, wala na siyang karapatan para magsalita doon sa INC. Ganun ba? So, ako rin pala, walang karapatan kasi may kasalanan din ako. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo, minsan, hindi tayo naging transparent sa ating sarili. Hindi tayo naging transparent sa mga tao minsan. No? Hindi ba tayo pwedeng tumistigo doon? Hindi ba tayo bilang senador ng Pilipinas, halal ng bayan, hindi pwede magsalita? Binibrainwash mo yung mga taong nasa kakarnig sa'yo. No? Abogado ka pa man din. Yeah? Ito, maputol tayo dyan. Alam naman natin si Orly Gutesa ang nangyari. At doon na nga kay Saldico. Diba? Tumutugma sa sinabi ni Saldico. Hindi natin pinag-resign si BBM, ayaw natin yan. Walang ganyan. Kaisa tayo sa mga transparency ng yung sulong ng INC. Kung saan, sana mabuksan lahat, huwag nagtatago. Di ba? O ngayon ganito, unang-unang nagtatago itong mga supporter ni BBM. Di ba? Pilit na nililihis nila issue. Ang bilis ng show cause order versus Marcoleta, ilalabas ng COMELEC. Ayan, napakabilis ng mga bugok maglabas ng ganito. Pero yung kaso ng mga dapat ikaso, hindi nila inaagapan. So, ano ibig kong sabihin? Si Gutesa, ang pinakamatibay na kung iisipin mabuti, wala nagbayad kay Gutesa. Marines yun. Dating Marines yun. Hindi niya sasang-alang yung dating niya Marines na para babuyin, bastusin. At sino ba siya
Hindi naman siya binayaran, wala naman siyang benepisyo diyan. Ano mangyayari? Bakit si Gutesa pa? Bakit kukuha pa ng isang Marines? Sige, pwede naman kumuha ng mga matitinding politiko. Mag-isip-isip kayo. Di ba? Ibig sabihin, maaaring may katotohanan siya sabi niya. Di ba? Ngayon, mas nauna pa palang kasuhan yung mga dapat kasuhan. Lahat, sabi nga ni Marcoleta may nagnakaw ng kalabaw. Sinumbong na ninakaw yung kalabaw. Alam mo sino pinag-initan? Yung nagsumbong na nagnakaw ng kalabaw. Ay, hindi. Yung nagsumbong, tama, yung nagnakaw ng kalabaw. Pero yung nagnakaw ng kalabaw, wala silang ginagawa doon. Bine-baby nila yon. Pero yung nagsumbong, nakakita ng nagnakaw ng kalabaw, yun ang pinag-iinitan nila. Yun yung posisyon ni Marcoleta ngayon at ng iba pa. Di ba? O ngayon, maiwan natin tong show cause order. Kasi alam mo sa show cause order na to, pwede mapasama pala na research ko Na-research ko lang batay sa akin sarili lang pwede mawala sa pagkasenador si Sir Rodante Marcoleta. Bagay na gustong-gusto nila mangyari. Pinigsakan nila to Isipin mo, kung wala sa Senado to, hindi matutuklasan lahat. Yeah? Si Junior baka sa sa zona niya, hindi siya mag-reveal ng ganon. Mahiya naman kayo! Kasi nalaman ni, para sa akin, Chorya, nalaman kasi ni Junior na uupo na itong mamang ito. At alam niya, hahawak sa Blue Ribbon to. At alam niya, bago mag-eleksyon, wala pa sinasabi si Junior, alam niya iimbestigahan ni Marcoleta ang flood control. Kaya siguro sa aking palagay, nagsona si BBM, sinabi niya, mahiya naman kayo, para lumabas, hero siya. Para lumabas, siya mismo ang unang nakatuklas. Pero hindi. Nakahanda na si Senator Marcoleta, imbestigahan yan. Kaya siguro sa takot niya, kunwari na una siya, para si Senator Marcoleta nga naman, may tsapuera. Tapos ang gagawin niya, sisiraan nila. Demolition job nila si Marcoleta, di ba? Kasi ito lang yung pinakamatapang Pati ang INC na manindigan di ba? Yung mga naninira sa mga tapat sa INC, alalayo ng katuwiran. Alalayo. Iba-iba na yung usapan nila. Kesyo may dinuguan daw, ganyan, INC. Kesyo ang INC daw, ganito, pumunta yung, bawal pumunta daw yung leader ng INC. Ang dami nilang sinasabi. Wala na sa katotohanan, kabit daw si Amy, ni Duterte, si Marcoleta daw, nagbayad ng pera si Diskaya, inubos daw yung pera ng kabang kay Diskaya. Yung mga pinapalitaw nila, imposibleng mangyari. Pero ang masama nito, masamang balita nito, pinaniniwalaan ng mga tao. Kesa doon sa totoong nakikita. Mas naniniwala sila doon sa narinig nila, kesa doon sa nakikita at may ebidensya na. At sa may nagtestigo na. Ayaw nila paniwalaan yan. Ito. Kaya pwede mawala sa pagkasenador Pero hindi hahayaan yan. Hindi natin hahayaan yan. Ito na. Sa bagay, sabi ko sa inyo, konti na lang ang fans ni Junior at namang administrasyon mo. Naglaglaga na si Saldi naglag. Ayaw pa rin maniwala. Diba? Si Bersamin parang lumalaro na yata. Hindi pa rin sila maniwala. Sabi ko nga sa inyo ultimong kahit si Romualdez nilaglag na halimbawa si Junior, sasabihin nila si Romualdez na bayaran o kaya na kondisyon ni Sara. Maniwala ka, ito lang, sabi ko, ulitin ko sa mga hindi pa nakakarinig kahit si Junior mismo, si Junior halimbawa umami na, halimbawa lang ako ang kumuha ng pera. Alam mo sasabihin ng mga loyalista? Alam mo sasabihin ng mga yan? Pati mga vloggers na bayad? Junior, huwag kang maniwala sa sarili mo. Binayaran ka ng mga Duterte. I-script yan ni Marcoleta, huwag mong paniwalaan sarili mo, na-hypnotize ka. Ganyang kapraning niya mga yan. Sabihin ko sa inyo. Kahit si Junior mismo umami na, halimbawa umami na siya, hindi nila paniniwalaan si Junior. Paniniwalaan pa rin nila na nakurap yung kaluluwa ni Junior ng mga Marcoleta. Ganyang katatangayan mga yan. Ayan natin yan. Sa bagay kasi, tignan mo na bang pinakawalan? Tignan mo pinakawalan ni totoo to 50 million pambayad umano sa mga pro-Marcos vloggers. Nawawala. Nawawala. Hindi ko alam kung nawala ba sa Bolt. Sa kanyang official Facebook, ibinunyag ng kolumnista na si Ramon Tulfo, umano'y pagkawala ng 50 million sa Bolt ng PCO na isinasabing nakalaan sa bilang pambayad ni Marcos sa pro-Marcos vloggers at influencers. Napakaraming vloggers. Sa 50 million, napakalaki niyan. Yung mga lagi, nasa Canada, baka 1 billion bayad doon Sa bugok na yun Grabe manira grabe tahasan paninira kung ano yung maisip niya. Sabi niyo, si Amy Marcos, kabit ni Duterte, ayon sa puting kabayo. Si Marcoleta, may ISIS daw ang yung INC na papasabog. Wala naman.
INC daw sisigaw, BBM resign, sigurado siya, wala naman. May bomba daw do INC, wala naman. Lahat ng sinabi niya, abangan nyo, hindi nagkakatotoo. At walang nangyayari. Ibig sabihin, puro fake news lang lumalabas sa bibig nun ng taga-Canada. Puro ka fake news ang lumalabas nun, huwag kayo maniwala. Dahil sa laki ng bayad sa kanya, kung 1 milyon, kung ano fake sasabihin niya, sasabihin niya talaga. Oh, kahit sabihin niya yung building, ano yan, akin yan. Pwedeng maniwala kasi sinabi niya Ganyan po mga loyalista, naniniwala basta-basta. Napapaniwala naman niya, kapwa trolls niya. Tama yung mga nagko-comment sa kanya, ang kukunti ng Fred. Pero sa bagay, 50 million, nakakasilaw nga naman to. Kung halimbawa, 300,000 kayo dyan, ang dami niyan. Ilang kayong mga influencer? Ilan lang ako nakakita ng mga influencer na mga sikat talaga? Siguro mga tigo 1 million yun. Hindi yan per year, tingin ko per month yan. Diba? Per month yan. Ayan, Nag-viral na bagong pasabog ng columnist ng broadcaster na si Ramon Tulfo na matapos niyang ibunyag ang kanyang Facebook na umano'y pagkawalan ng 50 million pesos sa board ng Presidential Communication Office. Pera anyay nakalaan sa bilang pambayad ng mga pro-Marcos vloggers. Ayan, Hindi mo alam kasi itong mamang ito kung naglalaro to Diba? Hindi siya Marcos, di rin siya Sara. No? Pero misa may kasinungalingan siya sabi niya, misa may katotohanan. Makikita mo naman pag kasinungalingan siya sabi niya yung bagay na imposibleng mangyari. Bakit na Marcoleta binayaran daw ng Diskaya? Imposible yun kasi INC si Marcoleta. Eto pwede pa. 50 million, inati-hati sa mga vloggers pambayad, pwede. Kasi matagal na namin alam na may ganito talaga. Di ba? Nagpatotoo lang si Ramon Tulfo. Di ba? Salamat sa iyo sa bandang yan, Ramon Tulfo. Salamat sa iyo na ibunyag mo yung parting yan. Pero hindi pa rin kami pwedeng sabihin namin maniniwala kami. Diba? Pero, naniniwala kami ng konti kasi nakikita naman talaga namin, puro trolls ang mga nagko-comment. Diba? Wala nang tatanggol sa kanya. Diba? Sa susunod, postahan tayo. Si Romualdez na ang maglalaglag sa kanya. Pupunta kay Amy si Romualdez. Postahan tayo. Sa akin lang Chorya ko lang yan. Maiwan tayo. Dito ngayon tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Pagtyagaan nyo itong pakinggan kay Gutesa, Ito yung pinakamatinding issue po na talagang tameme si Kiko dito. Diba? Tameme. Soplak. Sinabong ka. Sa bagay, alam nito ni Kiko Matching? Bakit? Lumaki ka ba sa hirap? Lumaki ka ba sa mga kalsada? Ano ibig ko sabihin? Kasi sa notaryo, mga public notary, ang nakaka-avail minsan niya yung mga mahihirap lang. Ikaw siguro, attorney ka na kasi, abogado ka rin naman, baka mayaman ka, baka may iba ka pinag-notaryuhan. Kasi pag sinabing mahirap ka lang, sasakay ka ng jeep, makikipagsagupa ka sa pila sa umaga, minsan libre sa City Hall tuwing Monday, na para malibre notaryo lang, tagsi 50 ka minsan. Diba? Kaya hindi alam ni Kiko Matching, ipaliwanag at may taga-coach pa siya dito na kung ano ba nangyayari. Ito, panood natin mas maganda. Kamakailan lamang po ay merong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, he testified before the Blue Ribbon Committee and he was the only one who was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez. He chose to present himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpellated by the members of the Blue Ribbon Committee. This representation thought that that was the thing to be done. Pagkatapos po noon, Mr. President, yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinuproteksyonan nila yung mga pangalan na nabanggit doon. Bobo yan, bobo maniniwala na hindi pakinggan si Gutesa. Bobo yun mga yun. Mga ugok-ugok. Di ba? B.O.B.O. Kasi bakit? Isipin mo naman, si Gutesa, anong benepisyo niya sa sarili niya para lumabas na lumitaw? Hindi ba pwede isipin muna natin katotohanan yung paglabas niya? Sige nga. Anong benepisyo ni Marcoleta para hindi ng administrasyon? Okay lang kayo. Okay lang kayo. Asa yung trillion na flood control? Okay sana kung wala nawawalang pera
pagbintangan niyo si Marcoleta na dinidiin ng administrasyon. Eh, may nawawalang pera eh. Kaya sino-sino ba mga pinuno dyan ng mga nawawalang pera? Sino ba pumirma? Di ba si Junior? Sino ba appropriation yan? Di ba si Saldi? Sino ang speaker niyan? Di ba? Eh, di ba si Martin? Tapos sasabihin niyo wala sa 3 kasalanan? Kumanta na nga si Saldi, wala pa sa 2 kasalanan? Ano ba naman kayo? Sino may kasalanan yan? Si Marcoleta daw lahat. Lahat daw ng tulong, lahat ng trilyon, tumulong kay Marcoleta sa kampanya. Yan ang mga tugok-tugok na sinasabi ng mga tao na laban kay Marcoleta. Ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama. Meaning Orly Gutesa. Wala na, 50 million, binayaran ba naman sila ng mga ganong kalaki? Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Eh sa akin pong palagay, Mr. President, naging muti ng academic yung notaryo sapagkat yung testigo umarap naman. Maghapon na nandito po kasama natin testigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Ngunit hindi po sila nagkasa doon. Talagang pinagsikapan nila sa magitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan, at kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po. At kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? Hindi. Ay, Diyos ko po. Ilalagay mo sa Pilipinas itong mga namumunong ito, ganyan, mga pinklawan. Ay, Diyos ko po. Kawawa Pilipinas. Alam niyo bakit? Matatalino yung mga yan. Pero, ang hindi kailangan talino sa bansa natin, ang kailangan nito sumabay sa katapangan ng mga krimen. Kaya ba sumabay ng mga to sa mga krimen na katapangan? Hindi. Mga Duterte lang kaya sumabay. Ha? That is correct, Mr. President. Kinakailangan ng personal appearance ng affiant. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. May coaching siya na babae. At kung titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of the City Hall, doon po dikit-dikit po ang mga opisinang nagnonotaryo. Oh, dito lang sa amin paglabas ko 3 kaagad notaryo public eh. Notary public eh. Pong nasa jeep na nagnonotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yung po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, "Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo." Nangyayari po ba yun? Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Sagot! Well, base sa personal kong karanasan, mayroong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay mayroong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi... Batay sa kanya experience, naghihirap ka ba? Baka hindi ka nakapunta sa mga palengke. Napunta ka lang pag eleksyon eh. Hindi ba? Alam mo ba yung notary pag talaga na bakit parang hindi ka sigurado sa sagot mo? Sa experience mo? Kasi sa akin, wala pa ako na-experience na pag nagnotaryo ako, nandoon yung abogado. Pero tiwala naman kasi ako, pirma ng abogado yung tatatak sa akin.
Kaya okay, iba, nawala yung ID ko. Papa-affidavit of loss ako. Papanotaryuhan ko yun. Kahit yung assistant niya lang nandoon, tatakan nyo, pirmaha, isulat yung mga number, tiwala naman kami. Kasi bakit? Dahil alam ng attorney yon. Ganon din nangyari kay Gutesa. Kaso nga lang, tinanggi sa takot sa administrasyon. Sabi ko nga sa abogadang yon, huwag kang matakot sa administrasyon dahil time bomb na yan. Konting oras na ititira nila sa mundong ito na hindi naman mamatay. I mean, yung termino nila, dapat sa taong bayan ka kumampi. Ano ba nagagawa ng mga yan? Tinakot ka ba niyan? O yung trabaho mo? Hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. Totoo po yun. Lalong-lalo na po kung yung dokumentong sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong stampad na ginamit na kung saan po sinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong parte doon na kung saan na ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina, pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon. Alam nila yan. Ito obvious na obvious talaga. Bakit tinatanggihan ni Lacson to? Itong notaryo to, nakaraan. Saka ni Pepsi. Ba't tinatanggihan nito nila Boy Tago? Bakit? Tingin nyo bakit? Obvious na obvious, di ba? Hindi sila papayag na makapasok si Gutesa bilang witness. Bakit kasi? Maglalabas ng ebidensya to, credible to eh. Di ba? O ngayon, nagsalita si Saldi. Hindi na naman credible? Sino pa ba aamin para maging credible? Lahat na lang ginaganito nyo. Di ba? Wala na, ubos na lahat ng testigo eh. Wala na talaga eh. Nagbababaan lahat ng mga sa kanya. Si Saldi ko, nagluan na. Di ba? Nagsalita na. Lahat, nagsasalita na eh. Sino pa ba? Sino pa ba gusto nyo magsalita? Ubus na mga testigo eh. Di ba? Mangihiram mo. Corner na eh. Paalala, ikaw pumirma. Siya pumirma si Junior. Hindi ko pinagbibintangan siya. Pero tiyak natin siya pumirma ng budget. Tama? Nanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Ano pong mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Sabi yan ng iba, planado daw. Gawa daw ni Marcoleta, si Gutesa. Scripted daw. Come on. Sa pelikula niya nakikita yan. Pati Diskaya, scripted daw ni Marcoleta. Si Saldi, scripted ni Marcoleta. Lahat na lang scripted ni Marcoleta. Anak ng tete naman kayo. Ano ba talaga kayo? Ha? Talaga ba pinapaniwala niyo sarili niyo sa kalokohan sa sinungalingan? Mr. President, ni Orly Gutesa, kung ang kukunin niyang notaryo ay peke. Well, bilang abogado, if I may... Abogado. Di ba agriculture ka? Abogado. Patatas, pechay. Di ba? Bilang abogado.
if I may be allowed. Clearly, ang merong, at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, no, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron, sinabi magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So, kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ang peke. At base ata sa findings ng executive judge ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan, may pananagutan po. Salamat po sa... Sino nag-falsify dyan? Eng-eng. Sa akin pirma talaga ng Espera yon. Sa akin lang Teorya ko lang pirma talaga niya yon. Tinatanggi sa takot niya kasi ma-involve dyan kay Romualdez. Tama? Na siya madiin dyan. Siyempre, tatanggi na lang niya. Ito, hindi naman talaga siya pumirma. Sekretary niya. Kaya ngayon ang iniresolve ni Marcoleta ngayon Di ba? Ni Senator Dante Marcoleta, yan ang iniresolve Yung bang pirma na yon, hindi ba pirma ng abogado yon? Pirma niya yon, itinatanggi lang. Kaya nga humingi ng kopya si Marcoleta sa iba na kaparehas. Kaso binibigyan yata siya ng hindi magkaparehas sa pirma. Di ba? Kampi-kampihan Huwag na mabuko. Tuloy mo yan. Inyong sagot, Mr. President. Sa bagay, nung si Cristo ay pinako sa krus, walang kakampi. Diba? Walang kakampi sa kanya Si Cristo nung pinako, walang kakampi. Pero yung bandang huli na araw ng usapang kaligtasan gustong maraming kumilala kay Cristo. Gusto maraming maligtas. Ganyan din kay Marcoleta. Pag lumabas ang katotohanan, maraming kakapit kay Marcoleta. Aniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnunotaryo, hindi naman po talaga yung abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin sabihin na nating legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our clerk, our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge. Ipapaturo siya Isa, ba yan? Skupo. Lahat pinapaturuan siya. Abogado yan abogado yata. Ng Maynila para madetermina kung talagang maayos. Pinalalalim nila. Ayan dyan pa si Erwin, Dapat, ewan ko sa inyo. Pinalalalim nila yung sitwasyon. Napakasimple na naman Nagnotaryo si Gutesa doon. Totoo naman talaga yung pinang-stamp. Itinanggi ng abogado. Ng abogado pala. Itinanggi ng abogado na yon. Abogado, madaling kainin Bili mo, nakain ka agad siya ni Romualdez. Yung dokumento, yung notarial registry nung mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement. Baliwala na kay Pepsi baliwala na kay School Bukol yung statement ni Gutesa. Baliwala na yun. Na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee. Di ba sabi niya ni Boy Tago, daw si Chaldi, hindi niya pinaniwalaan. Lahat na lang di pinaniwalaan itong taong ito Wala pa investigasyon ginagawa yan Ayaw niya imbestiga. Basta yung bunga nga niya makapagsabi, ay hindi totoo yan. Pero wala siyang imbestigahan. Bago ka magsabi, Boy Tago, sa Boy Pepsi, bago kayo magsabi ng hindi totoo ang isang bagay, kailangan may konkretong sagot, may ebidensya kayo.
Oo, di ba? Paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong-buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun eh, tatanggapin ko naman yun eh. Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buong loob mo, Mr. President. Oh, kay Marcoleta lang naman yun eh. Oh. Itong mga to. Sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun na po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang aking pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Kasi nandun yung susi, sir. Pag si Gutesa pinaniwalaan ng tao at ng mga judge o anumang investigasyon, mahuhukay na eh. Hindi pabor sa Pinklawan kasi nga baka mawala si Junior, uupo si Sara. Pag hindi din pabor sa mga loyalista kasi mawawala si Junior, mabubuko na lahat sila. Andun kay Gutesa pinaka-key. Lahat ng aamin sasabihin kay Marcoleta Galley. Kaya nga ito si Boy Tago, hindi makapag-produce ng witness eh. Alam niyo bakit? Pag nag-produce ng witness to, sisisi siya ng tao eh. Na, anya, binayaran mo yan, Boy Tago. Na, hindi, kaya kunwari, investigasyon siya. Kunwari, may pa-CCTV siya, nakita siya. Para isipin ng taong bayan, oy, magaling tong taong ito, nag-iimbestiga, may pa-CCTV pa. Di ba yung kay Erwin, ginano niya? Tapos kay Marcoleta, pagpasok ni Gutesa, yung binanggit na naman niya, maliban doon, wala na siyang ginawa. Yun lang ginawa niya. Hindi niya pinatawag yung notaryo kay Gutesa na hinihinala. Kasi nga, walang ginagawa tong mamang ito. Pinaniniwala lang tayo kung wala nag-iimbestiga siya. Di ba? Kung nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso, inisip niya, inasahan niya, natutulungan siya ng Estado na proteksyonan man lang siya. Wala, di siya po proteksyonan. Ayaw nila niya kahit sa batas. Kasi niya, tutuga yan. Di ba? Tutuga. Dahil sa kanyang ginawa para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng mga taong kasangkot dito. Pero wala po eh. Wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves. Alam po ninyo, Mr. President, sa kagustuhan ko po na kahit papano, may saayos kung... Alam mo si Marcoleta lang nag-iimbestiga na seryoso ha. Yung dalawa, ito tanong ko sa mga loyalista, nag-iimbestiga ba yung dalawa, si Pepsi sa si Boy Tago? Maliban dyan, may nag-iimbestiga ba? Sige nga, wala na, di ba? Puro paikot-ikot lang. Si Marcoleta nag-iimbestiga pero ginagago nyo, pinapagalitan nyo, ayaw nyo. Isa lang ibig sabihin nun, kakampi nyo kasi ang katiwalian. Talagang
Sino nga? Sino ba yung nagnunotaryo na yun? Kung hindi man pirma ng notaryo publiko, meron at meron siyang kinakasangkapan para pumirma sa kanya. Sumulat po ako sa ating court administrator na sana po ang representasyong ito ay makahingi man lang ng mga samples ng mga dokumento, ng mga na notaryong dokumento ng abogada na ating pinag-uusapan. Ginran po yung aking letter request ng court administrator. Nahingi po kasi ako ng sample, kahit na 3 samples lang po sa bawat buwan, mula Enero hanggang Agosto ng 2025. Ang masakit lamang po na nangyari, Mr. President, at gusto ko po bigyan ninyo ng opinion, kung pwede, kung tama ang ginawa ng executive judge. Ang sabi po niya, siya ang magdedesisyon kung ano ang sample na ibibigay sa aking opisina. Do you think, Mr. President, the executive judge, kampi-kampi yan, no? Kakaya Pilipinas, no? Tataas ng rango, no? Pero kakampi sa katiwalian. committed grave abuse of discretion? Si Marcoleta lang gumaganito, wala lang iba. Wala na, kasi nyo. Ayaw ibang mangilam. Bukod sa takot, dahil amo nila si Junior. Pati mga tao involved, dyan ini-involve nila, INC, yan daw, binayaran daw. Okay, nandito lang po muna tayo, no, kay Senator Dante Marcoleta. Dito ay pinupunto niya dito na si Gutesa po ay talagang napirmahan ng notaryo ng normal. Sa katulad na nasa labas natin mga notary public. Nga lang, umurong yung abogado na yon kasi sa takot niya kay Romualdez na balikan o tanggalin sa trabaho, gobyerno yata yun, no? Na ibig sabihin, pumali siya sa kasamaan, hindi sa kabutihan. Di ba? Kasi nga naman, pinasinungaling niya, baka tumawag sa kanya, bigyan ko senaryo, oy, abogado, itanggi mo ikaw yan. Sabi mo, peke yung kay Gutesa. Peke. Para hindi paniwalaan yung statement. Bakit? Mabubuko ako. Dahil talaga totoo. Talagang si Gutesa naghatid ng pera sa akin. Senaryo lang yun, huwag kayo maniwala. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Ano gagawin, sir? Ikaw, sabihin mo, hindi ka pumirma nun. Sasabihin namin, falsi pa yung document na yun. Para di paniwalaan. Para hindi credible si Gutesa. O sige, sir. Yun na nangyari. Kaya hanggang ngayon, wala. May saldi ko. Iyak. Pero yun na naman, di paniniwalaan. Hinahamon kayo ni saldi ko. Imbestigahan nyo na. Partida si saldi ko, siya pa naghamon ng investigasyon. Dapat sa inyo nang galing yon, hindi sa kanya yon. Di ba? Ang ganito lang po, opinion. Aking reaction, ilagay nyo lang ano masasabi nyo para magkaalaman na paalam sa inyong lahat